Magandang buhay mga paps, welcome back dito sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayong araw mga paps, ipapakita ko sa inyo itong nangyari, yung itsura dito sa aking munting garden after ng 10 months na hindi na asikaso ano. So ngayon ay andito ulit ako para isa-isahin naman ito na ayusin. Pero bago ko umpisahan yon, ipapakita ko muna sa inyo mga paps kung gaano naka-wild itong aking mga bonsai dito. Actually hindi na ito bonsai garden. Ito mga paps ay parang forest na. So tara. Umpisahan natin mga paps dito. Tingnan na itong isa ko rito. Ayan, inumpisahan ko nang i-trim ulit. Ayan, ipormahin ulit para hindi na siya masyadong wild. So dito, kung mapapansin nyo yan, napabayaan na talaga, sobrang haba na, overgrown na yung mga branches nya. Yan. So sa loob ng 10 months na hindi na asikaso, tulad nito, yan, hindi na bonsai mga paps. Hindi na nga makita yung halaman, kung asa na dyan, puro damo na. So maraming namatay, marami din namang gumanda. Ito mga paps, na umpisahan ko na. So actually tapos na sana itong forest na to. Ngayon setback ulit. Yan siya, Chinese Holy na forest. Ayan mga pinutol ko mga paps. Numpisahan ko na. Kung mapapansin nyo yan mga paps, dito lang yan sa gilid at harapan. Sobrang wild na. Pero maganda ang may maganda namang resulta. Kasi lumaki yung mga trunks, tapos yung mga tulad nitong mga pinakapit sa bato ay talagang kapit na kapit. O yan, ito, grabe, sobra ka wild na. Pero madali lang yan mga paps na ayusin. Kunting trimming lang dyan at kunting wiring ulit. Maganda kasi yan, lumaki ng lumaki talaga yung kanyang branches. Ito yung aking cascading na ficus. So wala ka nang makikitang bonsai. Ayan, halos natakba na lahat ng katawan. So kailangan ng ayusin yan. Itong isa, ito hindi mo na talaga ito makita, pero inumpisahan ko ng i-trim. Lubog na lahat, kinain na lahat ng wire nya. Pero sa ilalim ng mga ano na yan mga paps, yung wild na itsura nya, yan, gumanda naman mga paps yung trunks tapos yung roots. So mahilig ako sa ficus, puro ficus collection yung aking mga bonsai dito mga paps. Actually ito bonsai na talaga to, tapos na to, kaso yan sobrang wild na. So ayusin ulit yan. Yan, tingnan pa natin yung iba. Yan gubat na yan mga paps, hindi na bonsai garden. Yung aking Mickey Mouse tree, wala na, di na nakita. Ito yung Ficus benjamina ko, sobrang taas na ayan na sila. So ito nalaglag sa pot, kaya naging ganyan itsura. Ayan. So meron namang gagandahan tulad nyan, lumabas yung mga aerial roots na magaganda. Yan, kunting wiring lang yan mga paps, at setback, babalik ulit ang ganda nyan. So maganda rin, may magandang naidulot din yung pagiging wild nila for 10 months. So laki ng mga paps. Ito yung ano nga bang klaseng ficus to, parang saging yung dahon. Tapos itong aking Ficus religiosa mga paps, sobrang laki. Lagpas pa sa bubong, at ganyan nakalaki yung trunk. So papakita ko nga pala mga paps itong isa sa mga Palawan cherry blossom ko. Ito, kasi may humihingi ng update nito. So ang ganda na ng movement na ng trunk nya. Yan
Yung base niya ang ganda. Nakarekta sa lupa yung ilan sa mga ugat niya. So yan ang mga susunod nating ayusin. I-harvest ko na to, malapit na i-harvest. So abangan nyo mga paps. So dito tayo sa likod. Yan. So sobrang wild. Gubat na talaga. So kahit wild na yan mga paps ay yan, kahit ganyan na yung mga itsura niyan, kahit di mo na makita yung pagiging bonsai niya, sa ilalim po niyan merong pag sinilip mo ng mabuti, merong maganda sa ilalim. So tingnan nyo po yan kung gaano kaganda yung trunk niyan. Malaki yan. Kinain na yung wire, yan o. So yung twist niya ang ganda. Bali ano po yan mga paps, naka-rock clasping yan. Kaya ganyan yung nasa ibabaw po niyan. Kaya malaki yung pot na nataniman niya, kasi yung sa ibabaw po niya ay bato. So yan po mga paps, naka-wild sila pero maganda po yung ibang ano na yan, resulta. So, kung meron lang sanang malapit na gusto ng cuttings, ito Argao Taiwan, sobrang wild, ang daming cuttings sana nito na mailalabas, pati yung mga ficus ko rito napakarami. Yung isang ficus ko rito na root over castle, so yan di na makita, siguro naman ay ano na yan, naka root over castle na. So yung ilan dito mga paps ay nag-cut back na ako tulad niyan. Pero marami pa nga ayusin. So ito nga pala yung isa ulit sa aking Palawan cherry blossom na hinihingi ng update ng ating isa sa mga kabonsai natin. So hindi masyadong nag-wild kasi hindi siya nakarekta sa lupa. Tapos iilan lang yung nabuhay na branches. So kailangan magsisetback na ako nito. Tapos gusto ko may tumubo pa ng mga branches dito sa gilid para mas maging ano siya, mas marami yung branches nya. Broom style lang mga paps yung style ko rito, kasi mahirap i-wire yung branches, marupok. Yan. So ito naman maganda kasi parang malapit na maging hardwood itong branches niya. Mas marami na siyang ibibigay na panibagong shoots niyan pag nag-cut back. So ilan lang yan mga paps sa aking mga ayusin. Yan. Sobrang dami at sobrang wild. Merong mga namatay at meron din namang mga bagong lumabas, bagong materyales. Yung ibang bonsai ay bonsai na talaga, balik sa materyales, pero madali lang ayusin. So ito, nag-umpisa na ako mag-propagate. Ito nga pala ay Vietnam Bluebell, yung micro variety. Yan. So yun lamang mga paps, abangan po ninyo yung susunod na mga video na gagawin ko rito, workshop kung paano ko ayusin ulit yung mga yan. Maraming salamat.